Good morning, Asek. Sir Ted, DJ Chacha, good morning po at mula sa ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian. Good morning po sa ating mga kababayan nakatutok sa inyong programa. Opo, salamat po sa inyo pong panahon kahit na holiday. Yun ho muna ang ating simulan. Ito hong pansamantala pong pagsuspinde ng issuance po ng guarantee letter. Kailan ito manunumbalik at bakit po? Ba't ito hinihinto muna? Well, una po sa lahat para sa ating mga kababayan, starting kahapon po hanggang December 31 ay temporarily suspended po yung pag-i-issue natin ng guarantee letter sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Ano po? All over the Philippines po, sa buong mga tanggapan ng DSWD, regional offices, satellite offices at maging sa central offices po. Well, ito pong nasabing hakbang po natin, may part po yan ng annual liquidation. Ito po yung taunang fiscal obligation natin. Anong sunod po dun sa utos ng Department of Budget and Management? Una po sa lahat, ito po ay nangyari din last year. At ito po ay talagang kailangan po natin gawin para masigurong mabayaran yung mga service providers po natin na nagbigay po, nabigyan po ng ating guarantee letter para po dun sa ating liquidation para po sa fiscal year 2023. And asahan naman po natin na next year, ang mangyayari naman po, gagana po yung guarantee letter, yung outright cash assistance naman po yung matitigil natin na nangyari din po ito sa pagsisimula ng taon sa pagbabago naman po ng ating fiscal year kasi hindi naman po natin pwedeng gamitin yung budget para nitong 2023 for next year. So ito po yung regular na nangyayari at the end of the year, but then nakagandahan naman po kahit yung ating guarantee letter ay nakatigil po muna, yung ating outright cash assistance from December 7 to December 31 ay gumagana naman po yan. Opo. Sige po. So, hindi naman po ito as in, 'di ba, pangmatagalan. Ngayon lang pong December ito kasi nga doon sa audit at saka yung pagbabayad nyo sa mga ospital na tumangkilik sa inyong guarantee letters. Yun po ang maliwanag. Ano po? Tama po, Manong Ted. Sige. Well, kasi yung guarantee letter po natin, gumagana po sa ating mga ospital, sa ating mga clinic, mga partners natin, or doon sa mga purinarya. Nakapartner din ang inyong DSWD. Oo nga, mga punerarya. O sige po, so ito lang po, Sec, unless may tanong pa ho si Chacha dito, ito hong kampanya ninyo kontra sa mga mendicants, with all due respect sa mga namamalimos, bata man o matanda o mga katutubo, hindi lang po sa Metro Manila, ito sa buong Pilipinas, may panawagan kayo ng huwag maglilimos. Paano po kung naaawa ka naman sa nanlilimos? Opo. Well, yun nga po, Manong Ted, yung nakalulungkot, alam naman natin yung mga Pilipino, natural talagang maawain po yan. But then we have to understand na baka po binibigyan natin sila ng false hope na mas mainam manatili sa kalsada at sabihin na natin na umasa na easy money ay nasa kalsada na delikado po sa kanila, not for aesthetics and all, kasi baka po yun yung wrong impression na ma-absorb po nila. So ipabalik-balik sila sa kalsada na alam naman natin, maaaring yung mga bata nai-expose, maghabulan dyan, masagasaan, or magabulan dyan, iwasan yung mga motorista naman yung magbanggaan or yung mga matatanda na supposedly nagpapahinga, wala sa ilalim ng init ng araw. So yun po yung iniiwasan natin. Although alam naman natin may anti-mendicancy law, although ito po ay 1978 pa nakirmahan na sinasabing yung paglilimos at pagpapalimos ay bawal, but then more than anything else po kasi talagang yung wrong impression ang ayaw natin. At ito po, Manong Ted, sa leadership ng DSWD ngayon, under the leadership of Secretary Rex Gatchalian, meron po tayong tinatawag na Oplan Pag-abot. Ito po, talagang layunin nito to address the situation and the concern of those families and individuals in street situation. Kung saan sila po, hindi na po kagaya dati, basta namin dadamputin, sakay sa puting van, bibigyan ng konting relief goods, and bukas baka nandun na naman sa kalsada. Hindi na po ganon. Ang mga interventions po na meron tayo, Manong Ted, una, entitled po kayo sa temporary housing. Temporary po, Manong Ted, hindi naman ibig sabihin pabahay. So sa mga facility po yan ng DSWD, doon po muna kayo mananatili until we figure out yung mga right interventions na para sa inyo. So ano po yung mga interventions o mga package na meron? Una, pwede po kayo makatanggap ng AIX.
Pangalawa, balik probinsya kung hindi po kayo taga rito talaga, baka sakali lang. And then, kasama po kung kayo yung mga taga-lungsod, i-endorse namin kayo sa LGU ninyo para ma-monitor kayo. Bukod po doon, yung Sustainable Livelihood Program natin, it's either pang-negosyo o pagtrabaho. Kung mamimit niyo po yung requirement ng 4Ps, maaari po kayong mapasama sa 4Ps. Provided, siyempre, monitor namin kayo. Kasi Manong Ted, yun po yung sabihin na natin, tanong sa atin ng marami. Bakit po yung mga namamalimos sa kalsada, wala sa 4Ps? Tandaan po natin, Manong Ted, mahalaga po sa 4Ps, yung monitoring. Paano po namin kayo monitor kung yung compliance nyo sa conditions ng program ay nasusunod nyo. Kung wala naman ho kayo doon sa isang lugar kung saan namin kayo makikita at hindi nyo naman ho pinapapasok yung inyong mga anak at kasama nyo nga pong namamalimos na isa po sa requirements po ng 4Ps program. So, kumbaga ang amin sa Manong Ted dito po sa DSWD, hindi na po natin pwedeng sabihin na wala po tayong ginagawa para sa ating mga namamalimos sa kalsada. Well, may mga package nga po para sa kanila. Kaya po kami nananawagan na sa hindi po natin paglilimos, ay maaaring matigil yung sabihin na nating kultura na every bare months, punta tayo sa mga malalaking lungsod, mamalimos tayo. Pero hindi na rin po masasabi na wala akong ginagawa ang gobyerno para sa kanila. And then, Manong Ted, sila po ay kinukunan din natin ng mga biometrics, binibigyan natin ng IDs, yung mga nakukuha natin sa offline pag-abot, para sa monitoring and evaluation ng programa. Ibig sabihin, Manong Ted, kung halimbawa na-endorse ka na namin sa iyong LGU sa probinsya o dito sa Metro Manila at nakita ka uli namin sa kalsada, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi nyo ako tinutulungan, hindi kami tinutulungan ng gobyerno. Kaya kami namamalimos. Pero pag niran natin yung biometrics nila, makikita natin na natulungan natin sila. And at the same time, we can go back to the drawing board, Manong Ted, asking yung LGU, teka, ano naging problema? Naipatupad ba yung interventions nila? Bakit sila bumalit sa kalsada? And we can always recalibrate, Manong Ted. Yung nga po. So, anong gagawin nyo doon sa pabalik-balik lang sa kalsada kahit na natulungan ninyo? At anong gagawin nyo doon sa mga taong ito at sa LGU? Well, yun nga po, ang compliance po natin kasi sa Metro Manila Council, kasi ito po, pinapilot muna natin dito po sa Metro Manila. So, sila po kasi may commitment na rin sa atin. Kasi for the longest time, kumbaga, kanya-kanya ho yung diskarte. Wala ho talaga tayong identified na game plan po. Sabihin na natin, may diskarte si Mandaluyong, may diskarte si Makati, may diskarte po itong si Patero, si Taguig. So, wala ho talagang binding force, ika nga, walang collaboration talaga. So to answer my question, anong gagawin niyo ho dun sa tao na pabalik-balik lang? Well, talaga po yung halimbawa po, kung pabalik-balik kayo, kasama niyo yung inyong mga bata, ginagawa niyong crafts, pwede na pong kunin ng estado yan. Liable na po kayo. Opo. And then, siyempre, sa LGU, siyempre yung commitment nila sa amin, kasi tandaan po natin sa balik probinsya, pati po yung mga LGU, maaari po makatanggap ng assistance sa DSWD. Kung halimbawa ganito karaming tao po yung nagbalik probinsya sa inyo, binibigyan din po namin ng subsidy yung mga tao niyan, yung mga premium. Pinadadalan po namin yan ng mga assistance just to make sure na tuloy-tuloy hindi na po babalik sa kalsada. So yung po pinagtutulungan namin, mawawala po yun. Yung inyo po mga tatanggap na assistance po mula po sa DSWD. Sige, salamat po na marami sa inyo pong panahon, ASEC Romel Lopez, dito po sa ating naging panayam. Mabuhay po, and again, sir, salamat kahit na po holiday, kayo po sumagot sa aming tawag. Yes, salamat din po, Manong Ted, at sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang umaga. Thank you. ASEC Romel Lopez, spokesperson po naman ng DSWD. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.